a pleasant day, dear student. How are you today? That's good. And now, let's proceed to your lesson 5, the freedom of the human person. So before anything else, I have a question to you, class. What is freedom? So now, class, freedom. Freedom is an intrinsic and essential property of the person. This means that the human person by nature is a free being and that it is in his or her nature to seek freedom. An important indication of human freedom is the ability to make choices and perform action. So meaning class, ang freedom daw, tayong mga tao ay may kalayaang mamili, may karapatang kumilos, magsalita ng walang hadlang, walang pananakot o sapilitang pamimilit mula sa ibang tao o sa mas may makapangyarihan. So, tayong mga tao ay may karapatan tayong mamili kung ano yung gusto nating gawin. So, ito ang mga halimbawa ng kalayaan. May kalayaan tayo sa pamamahayag, kalayaan mamili ng relihiyon, kalayaang magsibil, and of course, kalayaan ng isang bansa. So, ang halimbawa nito ay bilang mamamayan, may kalayaan tayong ipahayag ang ating saloobin. So, yun po si freedom. So now, class, let's proceed to let's compare how animals and human person behave to get a better understanding of freedom. So, si animals daw and human is meron daw tayong mga kanya-kanyang understanding sa mga freedom. So, kung tayong mga tao, meron tayong kalayaang mag-isip at gumawa ng mga bagay-bagay. So, ganun din ang mga animals. So, sa kalayaan sa pag-iisip ng tao, may malayang kaisipan ang mga tao. Kaya niyang mag-isip, mag-reflect at pumili batay sa mabuti at masama. Halimbawa, ang tao ay may kayang magdesisyon kung susunod ba siya sa batas o lalabag dito. Then, sa hayop naman, is ang mga hayop kumikilos ayon sa likas na instinct. Wala silang kakayahang mag-isip sa antas ng moralidad o tama at mali. Halimbawa, kung gutom ang isang pusa, kakain ito kahit sa hindi niya pagkain dahil instinct ito, hindi desisyon. Ang tao ay may mas mataas na antas na kalayaan dahil kaya niyang pumili at managot sa kanyang kilos. So, kalayaan naman sa kilos ng tao at hayop, ang tao ay may malayang kilos loob. Pwede siyang pumili ng landas ng buhay. Halimbawa, anong propesyon, sinong mamahalin, anong paniniwala. So sa hayop naman, kumikilos batay sa survival. Pagkain, protection, reproduction, hindi ito pinipili batay sa prinsipyo, kundi sa likas ng pangangailangan. And sa paninindigan at moral naman ng tao at hayop, kapag ang tao ay gumagawa ng masama, may konsepto ang konsensya, pananagutan at pagsisisi dahil dito may kakayahan siyang itama ang mali. Ang hayop naman, kapag ang hayop ay nanakit, hindi ito nangangahulugang masama, wala itong moral compass, hindi ito nananagot sa korte o lipunan. So, ang kalayaan ay hindi lang basta kakayahang gawin ang gusto mo. Para sa tao, ito ay kalayaang may kaakibat na responsibilidad at moral na paninindigan. And sa mga hayop naman, may kilos pero hindi tunay na malaya dahil wala itong kakayahang pumili batay sa tama o mali. So, this is the example of the situation between human and animals. So, we see some animals behave like human beings because they seem to perform action and it responds to commands. A well-trained dog can perform certain tasks on commands such as pay or fetch because it has been trained and conditioned to perform. Then si humans naman, you cannot just approach a stranger, toss him or her a ball, and say fetch. Surely you will be met with curious and suspicious stares. A person will not respond automatically to the command to fetch because he or she is not conditioned to obey like the dog. So yun po yung difference between animals and humans sa pag-understanding ng ating freedom. So now class, let's proceed to kinds of freedom. So we have 3 kinds of freedom which are physical freedom, psychological freedom, and moral freedom.
So now class, let's proceed to physical freedom. So physical freedom is allows him or her to act and move in determined manner. You cannot be everywhere at once. But your freedom allows you to move from one place to another and to go wherever you want to go. So when we say physical freedom, ito ay ang kalayaang physical. Tinutukoy nito yung kakayahan ng isang tao o ng isang nilalang na kumilos, gumalaw, at pumunta sa nais niyang lugar nang walang physical na hadlang o sapilitang pagpigil mula sa ibang tao. So, kalayaan din nating gumalaw, kalayaan din nating magkontrol ng kilos, and of course, ito yung mga halimbawa ng kalayaang physical ng ating pagkatao, ng buhay ng isang tao. For example, paglalakad sa kalsada ng walang humahadlang. Pangalawa, pagsakay sa jeep upang magpunta sa trabaho. So, kalayaan din natin yon. So, pagkakaroon ng karapatang lumabas ng bahay ayon sa kagustuhan. So, kalayaan din natin lumabas ng bahay ayon sa ating kagustuhan. And si kalayaang physical ay napakahalaga nito. Ngunit hindi sapat upang magsabi ang isang tao ay tunay na malaya. Ang tao ay may mas mataas na antas ng kalayaan kaysa sa mga hayop. Dahil bukod sa kalayaang physical, mayroon siyang isip, budhi, at kakayahang pumili ng tama at mali. So yun po si physical freedom. Naiintindihan po ba? So now class, let's proceed to the second kinds of freedom, which is psychological freedom. So psychological freedom is also called freedom of choice. The person is free to perform action that he or she considers right and wise. A person is also free to act or not to act. Psychological freedom is innate and cannot be denied a person. No outside force or influence can compel a person to take action against his or her will. So, meaning class, si psychological freedom is ito ay ang kalayaang makapag-isip, magdesisyon, at maramdaman ng malaya ng walang takot, kontrol, o pamimilit mula sa loob o sa labas ng ating sarili. So, ito rin ay kalayaan mula sa takot, guilt, trauma, stress, at kontrol ng ibang tao o sistema ng ating kaisipan at emosyon. So, halimbawa ng kalayaan ng psychological freedom is kakayahang mag-isip ng sarili mong opinyon, paglayo sa mga ideolohiya at pagkakaroon ng kapanatagan ng loob. And of course, si psychological freedom, ito ay ang pinaka-pundasyon ng tunay na kalayaan. Maaaring malaya ang isang tao sa katawan, pero sa physical na kalayaan, pero kung siya ay bilanggo sa kanyang sariling isipan dahil sa trauma, takot o kontrol ng iba, hindi pa rin siya tunay na malaya. Samantala, ang hayop ay hindi umiiral sa ganitong antas ng kaisipan. Kaya't ang psychological freedom ay isang katangiang natatangi sa isang tao. So, yun po si psychological freedom. So now, let's proceed to the last kinds of freedom, which is moral freedom. Moral freedom refers to using freedom in a manner that upholds human dignity and goodness. Freedom is not an object that a person inlay use in whatever way he or she pleases. So when we say moral freedom, ito ay ang kakayahan ng tao na pumili sa pamamagitan ng mabuti at masama. Batay sa konsensya, batay sa iyong konsensya, sa iyong prinsipyo at iyong moralidad. Hindi lang dahil sa takot tayo sa parusa o utos ng iba. Ito ang kalayaang gumawa ng desisyon ayon sa sariling pananagutan at pananaw sa tama at mali. So halimbawa ng kalayaang moral, pagpili na tumulong sa kapwa. Pangalawa, pag-iwas sa pandaraya. Pangatlo, pagpapatawad. So, yun po yung mga example ni moral freedom. And of course, si moral freedom, ito ay kalayaang moral ay natatangi sa tao. Ito ay natatangi sa ating mga tao. Ito ay nagbibigay ng dignidad at pananagutan sa atin. Maaaring malaya tayong kumilos, ngunit kung ang ating kilos ay hindi nakabatay sa moralidad, hindi ito tunay na kalayaan kundi abuso. Samantalang sa mga hayop naman, wala kakayahang moral, kaya hindi sila mananagot at hindi rin ganap na malaya sa moral na diwa. So, yun po si moral freedom.
So now, yun po yung three kinds of freedom natin, which is the psychological, the physical, and also the moral freedom. So now, let's proceed to the two elements that define freedom, which are voluntariness and responsibility. So now, class, let's proceed to the first element of freedom, which is voluntariness. Voluntariness also means that a person may act even if he or she is not required or called to take action. Voluntary acts are free acts which can be assigned a corresponding moral value. So, from the word voluntary, so ibig sabihin, may kusang loob. Nagkusang loob kang tumulong sa ibang tao. And of course, si voluntariness ay kalayaan at kagustuhan ng isang tao na kumilos ayon sa sarili niyang pasya, hindi dahil sa pamimilit o takot ng ibang tao. So, of course, si voluntariness ay isang puso ng kalayaang moral. Pusong kalayaang moral. Ang tao lamang ang may ganap na kakayahang kumilos ng kusang loob dahil siya ay may isip, konsensya at malayang kalooban. Sa hayop, walang ganitong malalim na pagkukusa. Kilos nila ay bunga ng instinct, hindi ng malayang pasya. Mga halimbawa nito is pagbibigay ng donasyon sa mga nasalanta. Kung ginagawa mo ito dahil gusto mo, ito ay kusang loob. Pag-amin sa pagkakamali, and of course, pagtulong sa kaibigan, not only sa kaibigan, kundi sa ibang tao. Pero kung ginagawa mo ito dahil sa takot o sa pilitan o manipulasyon, hindi ito tunay na voluntary. Yun po yung ibig sabihin ni voluntariness. So now, class, let's proceed to the second elements of freedom, which is responsibility. Responsibility refers to the person being accountable for his or her action and their consequences. Taking responsibility can either mean a person voluntarily taking responsibility for his or her own action or being held responsible by other people. From the word responsible, ibig sabihin ito yung mga pananagutan or mga responsibilidad mo sa iyong buhay. So, si responsibility, ito ay tungkulin o obligasyon ng isang tao na managutan sa kanyang mga kilos, desisyon, tungkulin, lalo na kung ang mga ito ay ginagawa niya ng kusang loob at may kaalaman. So, ang tunay na kalayaan na may kaakibat na pananagutan. Ibig sabihin, kapag ikaw ay malayang kumilos o magdesisyon, dapat mo ring panindigan ang bunga ng iyong kilos, mabuti man ito o masama. So, si responsibilidad ay bunga ng kalayaang ginamit ng may kusang loob. Hindi lamang gumagawa ng gusto kung handa rin managot sa ginawa niya. So, hindi lang may karapatan, kundi may pananagutan. So, mga example nito, mga halimbawa ng responsibilidad is, isang estudyanteng pumili na huwag mag-aral. May pananagutan siyang sa bagsak na grado. Isang driver na piniling magmaneho ng lasing. So, may pananagutan siya na aksidente. Isang leader na tumupad sa kanyang pangako. Responsibilidad siyang ipaglaban ang tama para sa kanyang nasasakupan. So, yun po si responsibilidad, responsibility. So now, class, let's proceed to that self-reflection. It's a vital and the proper exercise of human freedom. As a person, we cannot allow ourselves to be slaves to sudden emotion and moods. Whenever we act as a free and rational beings, we must recognize the importance of exercising freedom responsibly. So meaning, class, si self-reflection, ito ay ang pagsisiyasat ng sariling isipan, damdamin at kilos upang mas maunawaan natin ang ating sarili na makapagdesisyon ng mga ginagawa natin sa ating buhay. So, ito ang mga halimbawa ng mga self-reflection. Ito ay kalayaan, pagkukusa, responsibilidad, at pagkatao ng tao. So, base sa pag-aaral ko ng kalayaan, napagtanto kong hindi pala ito simpleng gawin o ang gusto ko. Ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng kaalaman, kusang loob na kilos at moral na paninindigan. Bilang isang tao, may kakayahang tayo o ako pumili ng tama o mali. Sa bawat pagpili ay may nakaakibat na pananagutan. Hindi ako tulad ng hayop na basta na lamang na kumikilos ayon sa instinct.
tayo ay binigyan ng isip at konsensya upang kilatisin ang ating mga kilos at managot sa mga resulta nito. So, yun po si self-reflection. So, ang halimbawa nito ay ang tunay na kalayaan ay may direksyon. Pangalawa, pagkilos ng kusa at pananagutan. So, mas maging mapanuri sa aking mga kilos. Mas maging mapanuri tayo sa ating mga kilos, mas mapanagot sa ating mga desisyon. Dahil sa ganitong paraan natin, mga papatunay na maisa sa buhay ang pagiging isang malaya at makataong nilalang. Yun po si self-reflection. So now class, and that's our lessons for today. So do you have any question? So if none, let's proceed to your activity. So you will make a timeline ng inyong life decision. So as a grade 12 student, you have made some important life decision in the past. Make a timeline of major decision in your life, and below the line, then write down the consequence of those particular decision. So here's your activity 5. So isusulat ito sa papel and paki-picturean, then isend sa akin through messenger. So now class, and that's our lesson 5 for today. The freedom of the human person. But before we end this session, mag-iwan lamang ako ng isang quotation. Human freedom should be exercised with control and recognition of reasonable limits. So, and that's our lessons for today. If you have any question, clarification about this lesson, don't hesitate to message me on Messenger, because I will help you, because I am your teacher. I will help you. And thank you and goodbye. Have a nice day.